Samantala, patuloy naman ang repatriation efforts at tulong ng pamahalaan sa mga Pilipino na iipit sa tensyon sa gitnang silangan. Kabilang sa inihahanda ang dalawang ipapadalang chartered flights, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Vel Custodio sa detalye. Naka 24/7 alert ang mga embahada at konsulado para gabayan ang mahigit 2 milyong Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa mga bansang malapit sa conflict zone sa Middle East. 13 flights na ang naibalik ng Emirates Airlines simula March 4 habang mahigit 5,000 na ang nakauwing stranded kasamang ilang OFW. Generally, as you may have seen from the posts of the Filipinos here, everything is stable, everything is calm. Economy is continuously moving, stock market is open, workers are doing work from home, schools are doing distance learning. We in the embassy have normal operation. Patuloy pang pinaghahanap ang isang Pilipinong seafarer na nawawala habang 2 Pilipino naman ang nagtamo ng minor injury mula sa debris ng drone attacks. We are coordinating closely with the Omani authorities, yung embassy natin in Muscat and our labor attaché. So patuloy yung search and rescue but still naghinahanap pa rin siya. May mga nahanap pero hindi siya kabilang sa mga nahanap. We're still hopeful na makikita siya. Since day one, instruction na yan ni Presidente to look after the family. So nandun na since day one, hand-holding the family through this difficult process. Tiniyak din ng DMW na patuloy ang benepisyong natatanggap ng pamilya ng nawawalang tripulante alinsunod sa pinirmahang kontrata. Gaya ng UAE, stable din ang sitwasyon sa Kuwait at Bahrain ayon sa ulat ng embahada ng mga nasabing bansa. Habang nananatili namang nasa state of calamity ang Israel. Nakikipagtulungan na ang embahada ng Pilipinas sa Israel government para makuha at maiuwi ng Pilipinas ang labi ng Pinay caregiver na nasawi dahil sa missile attack. Nagbabala din ng mga ambassador sa mga kumakalat na maling balita patungkol sa gyera. Patuloy naman ang repatriation efforts at tulong ng pamahalaan sa mga Pilipinong naiipit sa tensyon sa gitnang silangang Asya. Kabilang sa inihahanda ang 2 ipapadalang chartered flights alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiniyak din ng OWA na sapat pa ang pondo nila para sa assistance sa ibinibigay sa mga OFW. Batay sa ulat ng DFA, nananatiling sarado ang airspace ng Kuwait at Bahrain habang bahagyang bukas naman ang sa UAE. Nananatiling operational ang mga paliparan sa Saudi Arabia at Oman na magsisilbing exit point kasama ang Egypt, Jordan at Istanbul. Mahigit 679 na OFW at dependents ng DMW at Department of Foreign Affairs na ang nakauwi sa bansa. Habang higit na 4,000 naman ang nasilbihan on-site ng mga nasabing ahensya. Ano po ang mga aksyon po na ginagawa po natin dyan para sa mga OFWs natin na gusto po makauwi pero hindi po makauwi dahil hawak po ng mga employers na ng kanilang mga passports? Ang ginagawa po ng MWO ay nakikipag-negotiate po directly sa employer kung maaari, hanggang maaari. Otherwise, through the Philippine Recruitment Agency as well as the foreign counterpart agencies. Bawal po ang withholding ng passport. That is why kung may mga tumatakbong distressed workers at hinuhurog ng mga employer, ang depensa po natin kapag may violations, kapag we need help dealing yung passport, contract violation yun, at pwede po i-waive, i-lift yung hurog. Inilalapit naman ng Migrant Workers Office sa DFA ang mga OFW sa may pasong passport. Pagbalik sa bansa, nakaabang na ang reintegration programs kabilang ang trabaho, scholarship at psychological support. May right to refuse to sail din ang mga Pilipinong tripulante na makakatanggap pa rin ng 2-month salary at hindi dapat i-blacklist ang seafarer na hindi pumayag na pumalaot. In general, a worker may of course refuse any type of work that he or she refuses to undertake. That's the principle of involuntary servitude. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.